ang buong senaryo, mga ka-PL. Ayon po ito sa aking berdeng palaka. Oh, di ba? Kung si Maharlika may puting ahas, kung si Thinking Pinoy mayroong bolang kristal, at si Banat Bay ay mayroon ding itim na itlog. Grabe talaga. Lakas talaga magpatawa itong kaibigan natin. O tayo, mga kababayan, meron din tayong berdeng palaka. Ayan, dalawa pa. Ha? May pagka-chismoso din itong aking chismosa. Kasi, dalawa babae at saka lalaki. So, sige. Mahilig sa chismis din itong aking dalawang berdeng palaka, mga kababayan. Ngayon, nagkabatuhan, nagkutsara. Si Cutanas at saka si Cuting Di Umano, mga ka-PL. Ayon po ito sa aking berdeng palaka. Ganito daw po ang istorya. Siguro kumakain kasi nagkabatuhan ng kutsara Hindi ko lang alam kung gumanti ba ng pagbato ng kutsara si Cuting. Basta ang siguradong nakita di umano ng aking berdeng palaka, mga kababayan, si Cutanas lang ang nambato ng kutsara kay Cuting. Malayo sila Pero narinig nung isa, ang sabi, parang gusto yatang dumalo ni Cuting sa Mayo 7, no? Sa pagdinig sa Senado, sa committee ni Senator Bato de la Rosa. Parang ganun, parang nagpapahapyaw siguro itong si Cuting na, honey, my love so sweet, Cutanas. Gusto kong dumalo sa gagawing pagdinig sa Senado ngayong Mayo 7, biglang sumigaw po itong si Cutanas daw, mga kababayan, na parang lenggot pa yata. Alam nyo yung lenggot? Kumbaga sa lasing, malagihay ang tama. Yung hindi masyadong lasing, no? Hindi rin masyadong matino. Ay, sabagay, hindi naman po matino talaga yan. Lenggot. Ayan. Siyempre, nag-init yung ulo, mga kababayan, ni Cutanas. Sa galit, di umano, ni Cutanas, yung hawak ng kutsara, buti na lang hindi tinidor. Matalim yung tinidor. Delikado siya dyan Kinuha ngayon binato ngayon kay Cuting. Pero, marunong na ngayon si Cutanas. Hindi niya na po pinatatamaan si Cuting, sa bandang mukha. Para nga naman, iwas sa tama yung pasa, yung sugat, at nakakahiya, pero ganun pa rin Kinuwento pa rin sa atin ng ating berdeng palaka. Napailag ngayon si Cuting. Kung di daw siya nagkakamali, basta mataas sa balikat, baka dito. Yan, orya dito. Dan daw naguktok daw Nyor, no? Cuting! Binato mo rin sana ng ulam. Malaki ulam niya dyan lobster Binato mo ng sipit. Lintik ka. Pako, sana ganun. Para tumusok sa, kahit saan dyan, hindi naman nakikita sa media yan Ikaw ang dapat umilag ng umilag, Cuting. Kasi, maya't maya, nasa media ka, pagtatawanan ka ng ating mga kababayan. Yun po ang senaryong nangyari, mga kababayan. Hindi naman siguro sinabi ni Cuting na, honey, my love, so sweet, darling, Cutanas, dadalo ako. Hindi ganon. Parang nagpapahiwatig lang di umano
si Kiting na parang gusto niya dumalo. Ayan, para mapagbigyan rin niya ang sigaw nating lahat na dapat dumalo siya sa pagdinig ngayong Mayo 7. Ayan. Nagalit yung Bruhilda. Huwag kang dadalo. Walang kakanta sa pamilyang ito. Yan po. Walang aamin sa pamilyang ito. Yan ang sabi ni Cutanas. Binato ng kutsara si Kuting. Ayan mga kababayan. Sabi pa daw, imbis na dumalo ka, gumawa ka ng mga istoryang pangtakip sa issue na yan. Sumagot daw si Kuting, paanong tatakpan? Alam na ng karamihan kahit papaano. Sabi daw ni Kuting, Cutanas, yung iba, malansin natin. Ayan. Kasi ito ang ilalabas ng mainstream media. Ayan. Sa mainstream media po nila ilalabas yung inutos ni Cutanas kay Kuting na gumawa ka ng kwento. Bahala ka na. Basta ang dating sa masa mabuti. Ayan. Ngayon, hindi nakapalag si Kuting sunod-sunuran yan kasi, di ba? Under desire nga sabi nila, hindi niya mapilit. Binato na siya ng kutsara. Baka sa sunod, batuhin niya siya nung bread knife. Tumusok sa liig, gagurgur. Nagurgur ng di oras. Ayan. Ngayon, eto ho mga kababayan, ang ginawa-gawang kwento ni Kuting. Pansinin po ninyo, halatang-halata po na gawa-gawang kwento lang. Ipakita ko muna. Di ba? Ito ho, naisipan ni Kuting. Siguro, dala na rin ito sa utos ni Cutanas kasi nga, walang dadalo. Walang aamin sa pamilyang to. Gumawa ng kwento ang loko. Ang sabi dito, uhaw pa rin ang tao para sa pagkakaisa. Kuting o Kuting, matagal na tayong nagkaisa. Sinira nyo lang. Noong nakaraang halalan, nagkaisa tayo. Tiruin ninyo, napakaraming tao nun. Sa mga rally, sa mga karaban, hanggang pagdating sa araw ng halalan, ang sinisigaw ng karamihan, unity team. Hindi ba pagkakaisa ang tawag doon? Bakit mo sinasabing uhaw pa rin ang tao? Nahihibang ka na, Kuting. Delikado to. Baka may sapa ka na. Ito pa. Talagang sa aking palagay, hanggang ngayon, ang tao ay ayaw na nila nang nag-aaway. Ayaw na nila ang walang nangyayari dahil puro politika na lang ang pinaglalaban. Kayo lang naman ang nang-aaway. Si BP Sara, nananahimik, yang pinsan mo, Kuting, ang nang-aaway. Kinakante ang aming pangalawang Pangulo, isa na rin yung Cutanas na yan. May pa-isnab-isnab pa siyang nalalaman. O sino ang nang-aaway? O di ba? Sinimulan ni Tambalos-los, pinikon si Inday Sara, maging ang ama na si former President Duterte dito sa 125 million na confidential fund ni Inday Sara. Pinikon ninyo. Inaway na rin yan kasi pag pinikon mo yung isang tao, gusto mo siyang awayin
Ganun yun eh. Sinundan pa ng asawa mo. Kayo ang unang ng away. Anong ayaw ng tao? Ng mga tao ng away o nag-aaway. Kayo itong mahilig makipag-away. O kaya ito, nagsipagantihan na lamang yung mga supporter na mga Duterte dahil yan sa inyo. Anak ka, nagpatulak ka talaga, Nyor. Ganoon ang aking nararamdaman mula ng Mayo noong 2022. Para sa akin, maliwanag yan. Kaya, buuin natin ang ating grupo at laging nasa isip natin na ang ginagawa nating ito ay para makapagserbisyo ng mabuti sa taong bayan. Ang sarap pakinggan. Makapagserbisyo ng mabuti sa taong bayan. Talaga lang maliwanag mga kababayan na panlalansi itong nagipahayag po ni Kiting. Ito po ang pangtakip nila sa isyo. Diyan sa ginagawang pagdinig ngayon sa Senado at panawagan na rin natin na dumalo siya. Nagpapahiwatig naman siya eh. Sa bagay, parang gusto niyang dumalo. Nagpapahiwatig siya. Kaso pinigilan siya nung Cutanas at nabato tuloy ng kutsara. Buti na lang di tumusok sa bibig. Dumiretso, patay. Buti na lang hindi nangyari ganon. O kahit na uunsame na tayo, nadidismaya na tayo sa kanya, wag naman po nating tawag nito ay pagdasal na magurgur na kasi masama po yan sa mata ni Ama. Okay na yung magjumbagan sila dyan, magbatuhan sila ng kutsara, o pati plato, bato yung mga ulam nilang lalaki, mga lobster, o ibato nyo na rin yan. Dami-dami nagugutom. Kami dito, ulam namin tuyo, itlog, o tsaka noodles, okay na kami dyan. Kayo dyan, pa-lobster, pera namin yan, mga giatay mo. Di ba? Yan po ang buong senaryo, mga kababayan. Sa mga naghintay mula kagabi hanggang ngayong umaga, napakarami kong nababasang text, excited daw sila malaman. Yan ho, ang nangyari. Binato ng kutsara. Tumigil ka. Pak! Taguktok daw. Kung sa Bisaya pa, taguktok. Ano ba yung malutong daw yung tama? Baka dito. Yan. Yan. Ayos.